Berberoka. Sa malawak at matubig na kagubatan ng Pilipinas, may isang nilalang na pinaniniwala ang nagkukubli sa mga ilog, lawa at latian. Ito ang Berberoka, isang dambuhala at misteryosong halimaw na gumagamit ng tubig upang dayain at bihagin ang kanyang mga biktima. Sa ating mayamang kultura at mitolohiya, ang Berberoka ay isang nilalang na nagpapakita ng ating malalim na paniniwala sa mga di nakikitang puwersa ng kalikasan. Sa maraming bayan at lalawigan, ang alamat ng Berberoka ay ginagamit bilang babala upang paalalahanan ang mga bata na huwag maglaro malapit sa tubig, lalo na sa malalalim at papanganib na bahagi ng ilog o lawa. Ngunit ano nga ba ang tunay na kwento ng nilalang na ito? Ano ang kanyang pinagmulan, katangian, at paano ito lumaganap sa mga kwentong bayan ng ating lahi? Ano ang Berberoka? Ang Berberoka ay isang halimaw sa mitolohiyang Pilipino na may kakayahang manipulahin ang tubig upang mahuli ang kanyang biktima. Madalas itong iniuugnay sa mga ilog, lawa at iba pang katawang tubig kung saan ito naninirahan. Ayon sa paniniwala, ang Berberoka ay may kakayahang ubusin ang tubig sa isang lawa o ilog upang maakit ang mga tao na lumapit sa natuyong bahagi nito. Sa oras na mapalapit ang mga biktima, muling ibinabalik ng halimaw ang tubig. Lumilikha ng biglaang baha na lumulunod sa kanyang mga bihag. Ang mga ito ay kanyang hinihigop at kinukuha upang kainin o gawing alipin sa kanyang mundo. Sa ibang bersyon ng alamat, ang Berberoka ay may kakayahang baguhin ang kanyang anyo. Maaari itong magpakita bilang isang matandang babae o isang inosenteng nilalang upang hindi pagdudahan ng kanyang mga biktima. Sa ganitong paraan, lalo nitong napapadali ang pagkuha ng mga inosenteng tao, lalo na ang mga batang mahilig maglaro sa tubig. Pinagmulan ng alamat ng Berberoka. Walang eksaktong dokumentasyon kung saan nagmula ang alamat ng Berberoka. Ngunit ito ay bahagi ng paniniwala ng ilang tribo sa Luzon at Mindanao. Pinaniniwala ang nagmula ito sa mga kwentong bayan ng mga katutubo na madalas naninirahan sa tabi ng ilog at lawa. Ang kanilang takot sa tubig ay naging dahilan upang mabuo ang kwento ng Berberoka bilang babala sa panganib na maaaring idulot ng mga natural na anyong tubig. Isa sa mga pinaniniwalaang dahilan kung bakit lumaganap ang kwento ng Berberoka ay ang pagsusumikap ng mga matatanda na pigilan ang kanilang mga anak sa paglalaro sa ilog o lawa, lalo na tuwing malakas ang agos ng tubig. Ginamit nila ang alamat bilang isang paraan upang pangalagaan ng kanilang mga anak laban sa biglaang pagbaha o paglubog sa malalalim na bahagi ng ilog. Mga katangian ng Berberoka. Ang Berberoka ay may iba't ibang anyo, depende sa bersyon ng kwento, ngunit ang ilang pangkalahatang katangian na kadalasang iniuugnay sa kanya ay una, malaking katawan. Sa ilang kwento, inilalarawan ang Berberoka bilang isang dambuhala na may kakayahang humigop ng tubig sa kanyang bibig. Ikalawa, mapaninlang na kalikasan. Ginagamit nito ang kanyang kapangyarihan upang linlangin ang kanyang biktima. Madalas na nagpapanggap siya bilang isang mahina o inosenteng nilalang. Ikatlo, kakayahang kontrolin ang tubig. Ang kanyang pangunahing kapangyarihan ay ang pagsipsip
at muling pagbubuhos ng tubig upang mahuli ang kanyang mga biktima. At ika-4, tirahan sa tubig. Kadalasang naninirahan ang Berberoka sa malalalim na lawa, ilog at latian kung saan maaari niyang gamitin ang kanyang kakayahan. Paano labanan ang Berberoka? Sa kabila ng kanyang mapanganib na kakayahan, may ilang paniniwala kung paano maaaring matalo ang isang Berberoka. Una, pag-iwas sa ilog o lawa tuwing dapit hapon. Sinasabing ang Berberoka ay pinakamalakas tuwing takip silim at gabi. Ang pag-iwas sa paglangoy o paglalaro sa tubig sa ganitong oras ay maaaring makaiwas sa kanyang patibong. Ikalawa, paggamit ng matatalim na bagay. Sa ilang bersyon ng alamat, ang Berberoka ay may takot sa matatalim na bagay tulad ng kutsilyo, itak o sibat. Ikatlo, orasyon at panalangin. Tulad ng ibang halimaw sa mitolohiyang Pilipino, pinaniniwalaang ang paggamit ng dasal at orasyon ay maaaring magtaboy sa Berberoka. At ika-4, pangangalaga ng kalikasan. May ilang paniniwala na ang Berberoka ay nagiging mas aktibo kapag nasisira ang kanyang tahanan. Ang pag-aalaga sa ilog, lawa at iba pang anyong tubig ay maaaring makatulong upang hindi magalit ang Berberoka at malalasa sa mga tao. Ang Berberoka sa makabagong panahon. Sa kabila ng pagiging isang alamat, ang kwento ng Berberoka ay patuloy na buhay sa kulturang Pilipino. Ginagamit ito sa mga horror stories, panitikan at iba pang anyo ng sining. Sa makabagong interpretasyon, ang Berberoka ay inihahalin tulad sa mga panganib na dala ng biglaang pagbaha at mga sakuna na may kinalaman sa tubig. Sa panahon ngayon, maaaring ituring ang alamat ng Berberoka bilang isang babala tungkol sa pangangalaga ng ating likas na yaman. Ang ating ilog at lawa ay patuloy na nasisira dahil sa polusyon at walang habas na paggamit ng likas na yaman. Sa isang metaphorical na kahulugan, ang Berberoka ay maaaring kumakatawan sa galit ng kalikasan sa mga taong sumisira dito. Konklusyon: ang Berberoka ay isa sa mga pinakanatatanging nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Higit pa sa isang kwento ng takot, ito ay isang paalala sa kahalagahan ng kalikasan at ang panganib na dala ng tubig kapag hindi tayo naging maingat. Bagamat ito ay isang alamat, may mga mahalagang aral tayong maaaring matutunan mula rito. Una, ang respeto sa kalikasan ay dapat panatilihin upang maiwasan ang trahedya. Ikalawa, ang pagiging maingat sa pagpunta sa mga ilog at lawa ay isang responsibilidad na dapat isaalang-alang ng bawat isa. At panghuli, ang mga alamat tulad ng Berberoka ay nagpapakita ng mayamang kultura at paniniwala ng ating lahi. Isang bahagi ng ating kasaysayan na dapat ipagmalaki at ipasa sa susunod na henerasyon. Sa huli, ang tanong ay hindi kung totoo ba ang Berberoka, kundi kung paano natin magagamit ang alamat na ito upang higit pang maunawaan ang ating relasyon sa kalikasan at kultura. Baka meron pa kayong gustong talakayin na iba pang nilalang dito sa ating channel. Paki-comment lang sa ating pong comment section. Marami pong salamat sa inyong panonood o pakikinig. Magandang gabi. Ito po ang Takot at Hiwaga.